Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Anong ginagawa mo dyan? Muntik nang mangyari ang kinatatakutan ni Sofia nang marinig ang malakas na boses ni Easton. Hindi pa ganoon kataas ang naakyat para maabot niya ang kanina pang tinititigang bunga ng mangga. Natatakam siya sa bunga ng mangga na kanina pa niya tinititigan. Hindi siya mapakali, kaya naman kahit gabing-gabi na ay napagpasyahan niyang gumawa ng paraan para masatisfy ang craving. Hindi sanay umakyat ng puno sa Sofia, pero dahil sa matinding nararamdaman ay sinubukan niya. Maliwanag naman sa puno dahil may ilaw sa ilalim niyon. Hindi rin ganoon kataas ang bunga pero mahirap iyon na sungkitin. Isama pa na wala rin siyang panungkit, pero dahil hindi siya sanay, bahagyang kinakabahan siya sa ginagawa. Natumindi pa nang mahuli siya ni Easton. Ano ba kasing ginagawa ni Easton at pumunta pa ito ng personal sa apartment? Maari naman na tawagan ng binata ang bodyguard o siya mismo kung gusto nito na malaman ang lagay niya. Bumaba ka dyan, Sofia. Nakaramdam din si Sofia ng kaba sa tinig ni Easton. Kung ganoon, ay totoo nga sinabi nito sa kanya. Nag-aalala ito sa kanya. Lumundag ang puso niya sa naisip. Lalo yata siyang kinabahan dahil hindi na lang ang sitwasyon ngayon ang naiisip niya. Pati na rin ang nagkakagulong nararamdaman kay Easton. No, kailangan kong kunin ang mangga. Tumingin uli si Sofia sa pakay. Mamamatay siya kung hindi niya makakain ng mangga na gusto niya. Hindi siya papayag na hindi makuha iyon. Lalo na ngayong malapit na rin siya sa inaasam. What? Damn, Sofia! Baka mahulog ka. Alam mong kondisyon mo. Bumaba ka na. Umiling pa rin siya. Pilit na binaliwala si Easton. Hindi naman ganoon kataas ang puno at kung mahuhulog man, hindi naman siguro siya gaano masasaktan. Nag-umpisa siyang tumulay sa malaking sanga ng puno nang maramdaman na may kumagat sa kaliwang paa. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa sobrang sakit ng pagkakakagat. Itinaas niya ang paa para kamutin na dahilan para mawalan siya ng balanse. Sinubukan niyang kumapit sa isang sanga pero may langgam din na kumagat sa kamay niya na dahilan naman para mapabitaw siya. Napasigaw si Sofia nang maramdamang mahuhulog na siya sa puno. Halos kasabay naman niyon ang mahabang mura ni Easton. Napapikit siya at nagdasal na sana ay walang mangyaring masama sa kanya sa pagkakahulog, lalo na sa anak niya. Mukhang dininig naman ng Diyos ang panalangin niya dahil may matipunong bisig ang sumalo sa kanya. Nasa mabuting lagay siya at ang anak, ngunit hindi ang puso niya. Siguro nga hindi literal na nahulog si Sofia kay Easton, pero ang puso niya, lalo na ngayon nagkatinginan ang mga mata nila na magmulat. Pakiramdam ko ay nalulunod ako. Epekto lang ba talaga iyon ang pagkakahulog niya? Pero hindi. Ganoon din ang nararamdaman niya noong magkalapit sila ni Easton. Alam niya na may iba pang dahilan pero ayaw niyang umamin. Hindi siya lubos sa pumayag sa sinabi ni Easton na magpakasal sila. Ayaw niya na pumayag sa gusto nito magiging maayos ang lahat kung kahit isa lang sa kanila ang magmamahal. Alam kasi niya na dehado siya, na masasaktan siya. At nun kang sabihin din niya iyon kay Easton. May pagmamahal siya sa kanyang sarili. Kaya kung gusto ni Easton na magtagumpay ang plano nito, dapat ay ito magmahal sa kanya. Kailangan niyang turuan ng binata. Kailangan ni Easton na matuto magmahal para pakasalan niya ito. Alam ni Sofia na magiging mahirap iyon. Ngunit hindi imposible. Inamin ni Easton na gusto siya nito. Ganoon din ang nararamdaman niya kay Easton noong una. Madedevelop din ang binata kagaya na nangyari sa kanya. Kaya hindi na niya pinigilan si Easton sa gusto. Kung gusto ng binatang paibigin siya, gagawa ito ng paraan at lalapit sa kanya. Sa ganoong paraan ay maaaring mangyari ang gusto niya. Mahirap pero hindi imposible. O okay ka lang ba? Matindi ang pag-aalala ni Easton. Alam niyang nahihirapan ito dahil malakas ang pwersa na pagkakalaglag niya. Pero ramdam na mas matindi ang pag-aalala nito sa kanya. Ipinagkrus sa Sofia mga daliri. Umaasa
na sana isang senyales na nakikitang iyon kay Easton para mahulog ito sa kanya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba maliban sa mabilis sa pagtibok ng puso niya. I'm alright, pwede mo na akong ibaba. Pero hindi nito ginawang sinabi niya. Nanatili lang itong pangkusya. Napakapasaway mo, hating gabi na. Paano na lang kung hindi ako dumating? Napakagatlabi siya. Well, hindi kasi ako makahindi sa gusto ng baby ko. Sa sinabi niyang iyon ay lumambot ang mukha ni Easton. Kung may gusto kang kainin, pwede ka naman magsabi para makuha nila para sa'yo. Andiyan naman ang bodyguard ko. At ako, pwede mo akong tawagan kung may kailangan ka. Ayaw kong istorbohin ka. Nang ma-ospital ako, ay halos hindi ka na umalis sa tabi ko. Kinain ko na masyadong oras mo. Ayaw kong dumepende palagi sa'yo at sa iyo namang bodyguard. Tulog na siya at ayaw ko naman siyang istorbohin. Alam kong pagod din siya dahil maghapon na niya ako binabantayan. Ayaw ko na uli mangyari pa ito, naiintindihan mo? Masyado mo akong pinag-aalala. Para natutunaw ang pakiramdam ni Sofia. Alright, matagal na katahimikan ang pumainlang sa pagitan nila bago nagsalita ulit si Easton. Tumingin ito sa kanina pa niyang pinag-iinteresang bunga. Gusto mo pa rin ba ng mangga? Napatingin uli siya sa mangga. Bumalik uli ang kanya paglalaway. Tumango siya. Ibinaba ni Easton sa Sofia. Ang akala niya ay uutusan nito ang isa sa mga tauhan para kuhanin ng prutas. Pero laking gulat niya nang ito mismo umakyat sa puno. Be careful! Sigaw niya na mag-umpisa itong umakyat. Tumigil si Easton, tumingin sa kanya. Kinindatan siya nito, saka nagpatuloy sa pag-akyat. Mas kinakabahan pa yata si Sofia kaysa sa sitwasyon niya kanina, ngayong si Easton naman ang umaakyat sa puno. Lalo na makita na kakagat na rin ang binata ng langgam kagaya na nangyari sa kanya. Ngunit hindi tumigil si Easton. Binaliwala nito ang mga kagat at matagumpay na nakuha ang pinapangarap niyang mangga. Happy now, wika ni Easton na makababa at iabot sa kanya ang mangga. May mga pantal ka, umiling ito. Huwag mo akong alalahanin, ang mahalaga ay napasaya kita. Tumango si Sofia at niyakap niya si Easton. Naramdaman niyang bahagyang natigilan ang binata dahil sa ginawa niya. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito. Napakabilis, lalong gumanda ang pakiramdam niya. Kung ganoon ang nararamdaman nito, ibig sabihin lang niyon ay hindi naman talaga hopeless case si Easton. Hindi ito gaanong kawalang puso. May kakayahan itong magmahal, kailangan lang ng tamang panahon at oras. Nararamdaman iyon ni Sofia. Nasa kalagitnaan si Sofia ng konsentrasyon, trabaho, tumunog ang cellphone niya. Naiinis siya, ayaw kasi niya na naiistorbo kapag may ginagawa. Madalas na naka-silent mode naman ang cellphone, pero hindi dahil may hinihintay na mahalagang tawag kaninang lunch ay nagdesisyon siyang tanggalin iyon. Pero nakalimutan naman niyang ibalik sa dati pagkatapos. Dahil nawala na rin ang konsentrasyon, napilitan siyang tingnan ang phone. Hindi ganoon kahigpit ang kumpanyang pinapasukan, kaya maaari niyang sagutin iyon. Si Easton iyon. Hindi tuloy maintindihan ni Sofia ang reaksyon. Sinabihan na niya si Easton na huwag itong tumawag kapag oras ng trabaho. Pero madalas ay ayaw nito magpapigil at ginawa ng hobby ang pagtingin na kalagayan niya. Palagi ito nagte-text at kumukumusta ang lagay niya. Nakakainis dahil naiistorbo siya sa trabaho. Pero sa kabilang banda ay nakakatuwa rin. Masarap sa pakiramdam na may isang tao na concern sa kalagayan mo. Lalo na kapag ang taong iyon ay gusto mo. Sinagot ni Sofia ang tawag. Ang maotoridad na tono ni Easton ang nabungaran niya. Hindi mo raw inubos ang lunch mo? 2 araw matapos makalabas ng ospital ay pumasok na uli siya sa trabaho. Hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon niya at kaya lang nahimatay ay dahil na rin sa sintomas ng kanyang pagbubuntis. Ngayon ay ilang araw na siyang pumapasok sa trabaho. Noong una ay bahagya pa nilang pinagtalunan ni Easton niyon. Hindi raw nito gusto na magtatrabaho siya lalo na sa kondisyon niya. Pero naipaliwanag na hindi ganoon kahirap ang trabaho ay pumayag ito. In terms na magpapaalaga pa rin siya sa binata. Hindi naman niya ito pinigilan. Mula na pumasok uli ay inihatid siya ni Easton sa trabaho at ganoon din kapag uwian na. Pero hindi lang sa ganoon ang pag-aalaga nito. Pati pagkain niya ay ito rin nagme-maintain para maging balanse.
Umupa si Easton ng isang dietitian para malaman ang mga do's and don'ts sa mga pagkain kailangan niya para maging maayos ang kondisyon at ang mga ito rin ang nag-aayos ng mga iyon. Ipinapadala ng dietitian at ng team nito ang pagkain kailangan niya araw-araw. Masarap naman ang mga pagkain na ipinapadala ng mga ito kaya hindi na siya nagreklamo. Pero kaninang tanghalian ay inatake siya ng nausea kaya hindi niya nagawang ubusin iyon. Medyo masama lang pakiramdam ko kanina pero ayos na ako ngayon. Pinilit ni Sofia gawing kapanipaniwala na maayos na nga siya dahil malamang ay mag-aalala na naman ng sobra si Easton kapag ipinahalata na hindi pa niya ganoon kaayos. Nakakatakot din kasi minsan ang pagiging worry ng binata. Paano kasi nang naramdaman nito na masama na ang pakiramdam niya noong isang gabi ay pumunta pa talaga ito sa apartment para tingnan ang lagay niya. Sigurado ka? I am 100% sure. Huwag ka na mag-alala, okay? I'm totally fine. I'll see you later. Okay, magpapadala na lang ulit ako ng prutas dyan sa office mo para mabawi ang hindi mo naubos na lunch mo. Akmang magsasalita pa sana si Sofia para pigilan si Easton pero naibaba na nito ang cellphone. Noong isang araw, bukod sa mga ipinapadalang pagkain, ay personal na dinalhan din siya ni Easton ng prutas. Mabuti raw iyon para sa lagay niya. Isang basket dinala nito kahapon ang kasama na rin ang isang pumpon na iba't ibang kulay na tulips. Halos hindi pa niya nagagalaw ang mga prutas na iyon pero magpapadala na naman ito ngayon. Napailing-iling sa Sofia. Ngunit sa kabila ng lahat, lubos na na-appreciate niya ang ginagawa ni Easton. Alam niya na abala rin naman si Easton. Dahil sa mahigit na isang buwan na nasa Majorca ito, napurnada ang mga proyekto nito bilang modelo. Ngayon ay ginagawang binata lahat ang mga proyekto na pornada pero iyon ay ang mga proyektong Pampilipinas lang. As for his international career naman, kinukuha pa rin nito ang mga offer sa isang kondisyon. Kailangan gawin ng mga photoshoot sa Pilipinas. Dahilan ng binata ay hindi ito umalis ng bansa dahil na rin sa labis sa pag-aalala sa kanyang kondisyon. Pero sa kabila ng pagiging abala ni Easton ay palagi nasa isip nito ang kapakanan ni Sofia. At sa mga pag-iisip ng ginagawang efforts ito sa kanya, lalong lumalaki ang nararamdaman niya sa binata. Hindi mahirap mahalin si Easton, pero nun kang aaminin niya na una siya naging biktima. Mag-iisang linggo pa lang mula na mag-propose ito sa kanya. Hindi naman siya easy to get, lalo na at ibang gusto niya mangyari. Ang binata dapat ang mahulog sa kanya. Isang oras matapos sa pag-uusap nila ni Easton ay dumating ito sa shop. Napakapogi nito. Simpleng polo at brown na pantalon lang ang suot nito pero litaw na litaw ang kakisigan. Eksaktong break na dumating ang binata. Kaya lalo itong umagaw ng atensyon. Hindi iyon ang unang beses na nagpapakita ito sa shop pero kahit ganoon ay pinagkaguluhan pa rin si Easton doon. May mga mangilan-ngilan pa rin na empleyado ang nagpa-picture dito. Ganoon ito kasikat. In-entertain naman ni Easton ang mga iyon. May dala uling isang basket ng prutas si Easton. Pero kaiba sa mga una nitong dala. Ang iba roon ay talop na. Ginawa na raw ito iyon para hindi na siya mahirapan pa. Ibinigay iyon ni Easton sa kanya, pati na rin ang isang pumpon na naman ng bulaklak. Kinansyawan tuloy lalo si Sofia ng mga kasamahan. Sa kabila ng pagiging crush ng bayan, suportado ng mga ito si Easton para sa kanya. Boto ang mga kasamahan na lalaki. Well, kailangan pa ba niya magtaka? He cared so much about her. Kung sana nga lamang ay hindi isang pagpapahalaga lang ang nakikita niya kay Easton. Masaya si Sofia sa ginagawa ni Easton sa kanya. Pakiramdam niya ay special siya, pero alam niyang may kulang pa rin. Lahat naman ng tao ay nagpapahalaga, hindi ba? Pagpapahalaga sa kaibigan, pag-aalala sa kaibigan. Maaring ganoon lang ang nararamdaman sa kanya ni Easton. Isama pa na dinadala niya ang anak nito. Of course, syempre concern ito sa hindi pa niya na ipapanganak na bata. At maaring iyon nga lamang talaga ang dahilan kung bakit ito ganoon sa kanya. Sa isiping iyon ay nalungkot si Sofia. Pero ayaw niyang kainin siya ng lungkot. Sinabi ni Easton na espesyal siya. Gusto niyang umasa na maaring humigit pa iyon doon. Gusto niyang isipin ang mga positibo. Hihintay na kita, saad ni Easton. Ilang oras pa ang pinaghihintay mo. It's okay, I can wait. Ngumiti pa ang binata. Hinayaan ni Sofia si Easton sa gusto nito. Alas 5 nang matapos ang kanyang trabaho nang balikan niya ito. Nakakunot noo si Easton na makita siya. Anong problema? Bakit ka namumutla?
Lumunok siya. Hindi niya alam pero tila sumama ang pakiramdam ilang minuto bago mag-uwian. I don't know. Pagod lang siguro ako. Let's go. Inalalayan siya ni Easton patungo sa sasakyan nito. Na makaupo ay pinahiga siya nito sa dibdib para makapagpahinga. Nakaramdam si Sofia ng ginhawa dahil sa ginawa nito. Nararamdaman niya ang pagtibok ng puso ni Easton. Gusto niyang pakiramdam na ganoon sila kalapit sa isa't isa. Gusto niya ang pagkakalapit nila, ang pagiging intimate nila sa isa't isa. Pero gusto din kaya ni Easton o siya lamang ang may gusto. Nakaramdam na kung anong masama sa sikmura si Sofia sa biglang pumasok sa isip. Gusto niya maging positibo pero namumuhay pa rin sa realidad ang isip. At dahil doon ay nakasama iyon sa kondisyon niya. She felt sick, napahawak siya sa kanyang bibig. Inalayo niya ang sarili sa dibdib ni Easton. Sofia, anong pakiramdam mo? I feel sick. Go away. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Easton. Kinabig uli siya nito sa katawan. Dahilan para doon niya mailabas ang hindi dapat mailabas. Nagsuka siya sa damit nito. Naiinis siya at pakiramdam niya ay hinang-hina ang katawan niya. Pero hindi siya inalayo ni Easton. Hinaplos-haplos pa nito ang likod niya para tulungang makaahon sa nararamdaman. Maya-maya ay humingi ito ng tubig sa isang tauhan na nasa passenger seat ng sasakyan. Ipinainom nito iyon sa kanya. It's alright. It's going to be alright. Patuloy ito sa paghaplos sa likod niya. Kumuha rin ang binata ng tissue at pinunasan ang namamawis niyang muka. I'm sorry. Hindi na niya napigilan na mapaiyak. Nahiya siya sa ginawa. Pakiramdam niya ay hinang-hina siya. Sus Mariosep, huwag kang umiyak, Minha Querida. Normal lang ang pinagdaraanan mo. Pero sinukahan kita. I feel disgusted with myself. It doesn't matter, okay? Damit lang ito. Ikaw ang mas nahihirapan sa lagay natin. Huwag mo akong alalahanin. Ang kapakanan mo uunahin natin. Huminga siya ng malalim at pinakatitigan si Easton. Hinawakan naman nito ang pisngi niya at pinahid ang mga luha na dumaloy roon. Ayaw ko makita na umiiyak ka, Sofia. Ayaw ko nasasaktan ka. But why? Sandali natigilan si Easton. It's because natigilan ito at hindi na ipagpatuloy ang akmang sasabihin. Lalo lumakas ang tibok ng puso ni Sofia. Gusto niyang umasa na may mas malalim na dahilan kung bakit ayaw nitong makita na sasaktan siya. Marami siyang romantic bones sa katawan at nahihilig din na magbasa ng romantic novels noon. At ayon sa mga nabasa, hindi ba kapag ayaw masaktan ng lalaki, ang mga babae ay may nararamdamang pagmamahal sa mga ito? Posible ba na iyon ang nangyari kay Easton? Pero anong pumipigil sa binata para sabihin ang mga iyon? Tama kaya ang kutob ni Sofia na mahal na siya ni Easton, mga ka-felicidad? Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang sabihin ni Easton ang kanyang nararamdaman kay Sofia? Samantalang ganoon na lamang ang kanyang pag-aalala sa dalaga. Abangan!